Good morning sa lahat na magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 25 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 53. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Back to normal na ulit tayo. Nandito na ulit tayo sa ating kwarto. Nandito na tayo sa Hong Kong. Nakabalik na tayo. Parang ang bilis-bilis ng ating bakasyon, ano? Okay, di ba na next year, na tayo doon? For good na tayo doon sa Pilipinas. Kunting tiis na lang. Okay, Isaiah chapter 53 verse 1, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Verse 2, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pupansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ay parusa ng Diyos sa kanya. Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, pakisabayan ako ng basa guys, para alam niyo kung ano yung binabanggit ko dito. Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Isaiah chapter 53 verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol, kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Verse 8, nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Verse 9, siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila ay aking patatawarin. Isaiah chapter 53 verse 12, dahil dito siya ay aking pararangalang kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinadalangin sila'y patawarin. Isaiah chapter 54, ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel. Pagka dito talaga tayo guys, nakakarami tayo ng basa kasi medyo dire-diretso yung aking pagbabasa ngayon. Ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel. Isaiah chapter 54 verse 1, umawit ka Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas mga anak, magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Verse 2, gumawa ka ng mas malaking tulda, palaparin mo ang kortina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon, pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Verse 3, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, ang kininang inyong lahi ang ibang mga bansa, at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Hala. Tingnan mo guys yung verse 3. Isaiah chapter 54 verse 3.
sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa, at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Nawa, wala nang mananakaw, Father God. Ayoko talaga ng yung sinasakop tayo. Yung, ba tawag niyan, guys? Kasi nga, nadala na tayo nung panahon ng Kastila. Almost 400 years tayong sinakop. Andito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 54. Ulitin ko lang. Isaiah chapter 54, verse 3. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Verse 4, huwag kang matakot o panghinaan na manang loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya, malilimot mo na ang kahiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Verse 5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Verse 6, Israel, ang katulad may asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil, ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi. Verse 7, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig muli kitang kakalingain. Verse 8, sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo, ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Verse 9, noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na maulit na ang mundo ito ay gunawin sa tubig. Yun nga, Father God, pero bakit parating mayroong flooding pa rin, tsaka ano ba yung tidal wave, guys? Yung parang tsunami. Meron pa rin namamatay sa mga ganun, Father God. Nawawala ng gugunawin sa tubig. Verse 9. Isaiah chapter 54 verse 9. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Pero puro baha pa rin kami ngayon, Father God. Nawawala ng baha. Aking ipinangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita paparusahan muli. Amen to that. Hindi na lang tayo paparusahan, guys. Ay, ang Israel pala. Nawa, kasama tayo sa hindi paparusahan. Verse 10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at manatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Ang Jerusalem sa panahong darating. Isaiah chapter 54 verse 11, sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo, ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Verse 12, ruby ang gagamitin sa iyong mga tori, batong maningning ang iyong pintuan. At sa mga pader ay mga hiyas na makikinang, At sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Mayroon pa kaya ngayon to? Pader pa lang, guys, mga hiyas na makinang. Verse 13, ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak, sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Verse 14, patatatagin ka ng katwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop, at wala kang katatakutang anuman. Verse 15, kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, ngunit mabibigo ang sinumang sa iyo ay lumaban. Verse 16, ako ang lumikha sa mga panday at nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma at nagumagalit sa mga sandata upang pumatay. Verse 17, ngunit mula ngayon, wala ng sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo.
Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Bukas na itong guys, chapter 55. Ang habag ng Diyos. 26 May 2024. Matapos kaya natin tong Bible. Mahigit 1 year na tayo nagbabasa eh. Wala pa tayo sa New Testament. Nandito pa lang tayo sa Isaias. Nawa matapos na ito. Kaagad. Okay, bye everyone. God bless.